please read on Psalms 102 verse 19 hanggang 20. Praise the Lord. For he hath looked down from the height of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death. All right. Now, kung meron mang pagbigay care ang Diyos sa mga ibon, ayon sa ating inawit kanina. Kung meron man siyang titingnan mula doon sa langit, dito sa lupa, wala nang iba kundi tayo. Di ba yung sinampol natin minsan na pag ikaw ay magtingin ng picture, wala kang ibang titingnan, una yung sarili mo. Yun ang hahanapin mo kagad kasi you are being well pleased to see your face, to see your aura. Then next mong titingnan yung anak mo. Doon ka kaagad eh. So ganun din, sa sanglibutang ito, wala nang ibang ginawa ang Diyos sa kanyang image, sa kanyang likeness, tayo, tao. Kaya kung meron man siyang pinaka-focus na titingnan sa sanglibutang ito, hindi ano pang mga wonderful works na ginawa niya ng mga creatures na ang mga tao ay nagagandahang tumingin sa mga kabundukan, sa mga, alam mo, magpunta ka ng Africa, may lugar dyan na safari. Diyan yung mayaman yung bansa na yan. Kasi yung napangasawa sa anak ni Brother Donnie, nakapagpangasawa taga dyan. Doon sila kinasal sa Africa. Sumama si Brother Donnie. Nalaman ni Brother Donnie kung anong income ng lugar na yan kasi yung lugar na yan, nandyan yung safari. Yung safari, dyan mo makikita ang lahat ng klaseng mga animals na hindi natin basta-basta nakikita sa iba't ibang bansa, kahit dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga tao, pumupunta doon, kahit ang laking bayad, para lang makapasok ka doon sa kanilang area, para masilayan mo ang mga iba-ibang mga animals. So tayo, na-attract tayo sa mga animals na nilalang ng Diyos, pero ang Diyos na-attract sa atin. Kaya kung meron man siyang titingnan na pinaka-interested siya, tayo. So ano ngayon ang kanyang concern sa atin? Ito na, verse 20. To hear the groaning of the prisoner and to loose those that are appointed to death. Groaning, pag sinabing groaning, this is a kind of crying which is deep crying. Yung malalim na pagdalangin, groaning. Hindi lang ito basta-bastang iyak. Pag sinabing groaning, grabe ito, masyadong malalim ito. Groaning of the prisoner to loose those that are appointed to death. Yung mga kinukulong, these are the appointed to death. Para kang nagkulong ng baboy para ihawin. Nagkulong ka ng manok para ihawin. Kinulong mo yung baka sa malaking area para ihawin. So, that is the tendency. O ganon din sa buhay ng tao. Pag ikaw ay kinulong na wala namang rihas, kinulong na wala namang pusas, kinulong na wala namang boundary na ginawa, pero ito ay spiritual na klaseng pagkakulong. Anong klaseng prisoner ito? At kaninong prisoner ito? At anong klaseng kamatayan they are appointed? Kaya ito yung bagay na ang salita ng Diyos lang ang magbigay sa atin ng paliwanag. Pag ang tao ayaw talaga mag-focus sa salita ng Diyos, wala siyang magiging enlightenment, wala siyang magiging kaliwanagan sa isip niya na dapat niyang makita dahil yung sarili niya mismo ang magbibinipisyo nito.
Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos sa buhay natin na magbigay sa atin ng perfect information what kind of prisoner we are, what kind of debt we are bound to kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan. Kaya yung inawit natin kanina, yung chorus, isa doon na praise, I'm happy because I'm free. What kind of freedom is that? Unahin muna natin, kaninong prisoner ang tao? Basa. Isaiah 14, verse 12. Praise the Lord. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Yan. This is a fallen angel, fallen from heaven, whose name is Lucifer, which is son of the morning. How art thou cut down to the ground? Dito na sa lupa. Which didst weaken the nations. Anong klaseng weakening? Anong klaseng pagpapahina sa mga tao ang ginagawa niya? Kung paano niya pinahina yung 1/3 of angels doon sa langit na maging loyal sa Diyos. At kung paano niya pinahina si Adam at si Eva sa loyalty and obedience sa kanilang Creator. Ganon din ang gagawin ni Lucifer sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito to weaken your faith to your Creator, to weaken your obedience and submissiveness to your Creator. Para sa ganon, magkasala ka at maging binihag ka niya. And the wages of sin is death. You are bound to die in the second death. Anong gagawin niya sa mga prisoners niya? So, identified na natin. Kaninong prisoner ito ang tinitingnan ng Diyos? Prisoners ni Lucifer. Bakit? Ano ang plano ni Lucifer sa kanyang mga prisoners? Meron ba siyang appointed time na palayain sila? Meron ba siyang plano na palayain sila by his own discretion or decision or idea? Basahin natin. Verse 17 of Isaiah 14. Praise the Lord. That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners. Yan. Ginawa niya ang sanglibutan as wilderness. Alam niyo ba yung wilderness? That is empty of any living creatures such human being. Empty. Wilderness. Kita kayo ng deserto. Wala kang makitang bahay doon, wala kang makitang kahoy doon, walang nakatira doon kasi mahirap. Hindi yun lugar na ideal for habitation. Hindi yan. Wilderness. O ibig sabihin yan, in terms of salvation, gagawin niya ang sanglibutang ito na walang maligtas as wilderness. Destroyed the cities thereof. Ang destruction ng kaluluwa ng mga tao nandyan sa syudad. Paano niya ito dinestroy because of punta ka ng syudad, dyan mo makikita ang mga bagay na ginagawa ng mga tao na karumaldumal sa harapan ng Diyos. Nandyan na lahat ang sugal, nandyan na lahat ang fornication, nandyan na lahat ang adulteries, nandyan na lahat ang worship of idols, nandyan na lahat ang mga kalayawan na pinagbabawal ng Diyos. Kaya nga dito, pinapa-escape ang mga children of God to the mountain. Mountain that is away from sinfulness, from lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. You can concentrate your communication to the living God through prayer. And God can speak to you, reply to you, without any distractions. Minsan pag may makapunta dito, Pastor, mingaw kay imong lugar. Mao gyud ni isaktong dapat butangan og simbahan. Kay makakonsentrate jud ang mga tao. Ay, salamat kay Lord Jesus. Kaya yung mga cities, nandiyan lahat na.
Nandiyan na lahat ang mga masasamang tao. Gagawin niya yan sira. Walang maligtas. Yan ang kanyang project sa sanglibutang ito. Tapos, lastly, and opened not the house of his prisoners. Ang objective niya, hindi ka palayain. Manatili kang prisoner niya. Manatili kang sinner. Manatili kang biktima niya. Kaya ang daming mga tao ngayon sa sanglibutang ito na lumalakad, na nakatalikala, na namumuhay, na nakakulong ng rihas. Pero hindi ito nakikita na talikala. Hindi ito nakikita na literal na rihas. Yung sinabi ni Pablo na masyado niyang binigyan ng explanation. Yung mabuti na alam ko mabuti, na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung masama na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Dahil hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nasa loob ko. Paano ako maligtas sa ganitong klaseng sitwasyon? So prisoner siya ng masamang espiritu. Kaya ito yung freedom na tinatanaw ng Diyos na gusto niyang gagawin sa mga tao. Kaso ang problema, sino ang maniwala sa Kanya? Sino ang manalig sa Kanya? Baka mangyari katulad sa panahon ni Noah, 8 lang ang naniwala. Baka maging katulad sa panahon ni Moses, out of 2 million, 2 lang ang talagang worthy makapasok sa promised land. Yan ang malaking tanong. Kaya sa buhay natin, kailangan makasama tayo doon sa few, kaunti na maliligtas. Hindi marami at hindi rin paramihan ang kaligtasan, kundi nasa paninindigan sa kalayaan kung saan ka na pinalaya ng ating Panginoong Diyos na hindi ka na babalik in the bondage of iniquity. So, yung groaning na mga prisoners, sino yun? Ito yung mga taong sincero na gustong makalaya. Ito yung mga taong sincero gusto nang makaalis sa pagka-prisoner of Satan. Hindi ka basta-basta mag-groan, not unless sincere ka. Tingnan mo yung people of Israel noon. Kailan sila nag-groan? Kailan sila umiyak sa Diyos? Nung na-feel na nila yung pagkabinihag nila sa Egypt, na grabing hirap ang binigay sa kanila. Prisoner sila sa Egypt at masyado silang pinahirapan, kaya gusto nilang makalaya. Basahin natin yan. Exodus 2:23. Praise the Lord. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Yan. They groan or they cry by reason of bondage. Now, meron pa bang nakikita ang Diyos sa sanglibutang ito? Excuse me. Ang tanong, meron pa bang mga tao ngayon sa sanglibutang ito are crying for their freedom and liberty of their bondage? Paano mo malaman that you are in the bondage of the hand of Satan? Not unless the Word of God will tell you the truth. Not unless the Word of God magsabi sa iyo ng totoo. Like myself, like you. Kailan ba natin na-realize na tayo pala ay makasalanan, tayo pala ay makamundo, tayo pala ay liko, tayo pala ay mga mapaglapastangan sa mga utos ng Diyos? Di ba dahil lang sa salita ng Diyos? Dati yung paglalasing, ginagawa lang natin parang tubig yan. Nilalaklak natin yan. Yung mga bisyo, masaya tayong gumagawa niyan. Lust of the eyes, pleasurable sa atin yan. Lust of the flesh, yun ang pinaka-thrilling sa buhay natin na ginagawa natin. Pride of life, yan yung the way we behave ourselves. Ma-pride masyado tayo. O kailan natin nalaman that kind of behavior
is bound to hell, as what the Bible says. Love not the world, neither the things that are in the world. Whosoever loveth the world, the love of the Father is not in him. In all that are in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, na masarap nating ginagawa noon. That is not of the Father. That is of the world. The world passeth away and the lust thereof. O, paano natin nalaman yan kung hindi sa salita ng Diyos? Paano natin naintindihan yan kung hindi sa katotohanan ng Diyos? But whosoever doeth the will of the Father abideth forever. So ngayon nalaman natin, we cry because of our bondage. We cry because of our imprisonment na hindi nakikita ng mata. Kaya, yun ang nangyari sa people of Israel. They cried because of their bondage. So ano ngayon? Ang background nito, basahin natin. Exodus 1:8 hanggang 11. Praise the Lord. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land. Therefore they did set over them taskmasters, to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramesses. Ayan. Sino pala si Joseph? Bakit nung wala na si Joseph at hindi na nakakilala kay Joseph yung hari na sumunod sa hari at dumating ang panahon, nagkaroon siya ng idea. Sabi niya, the Israelites are getting more in number. They might be surpass us and they might overcome us. Baka mabaliktad ang mundo, sila na ang masters, tayo na ang slaves. Gawin na lang natin na pahirapan natin sila ng husto para hindi sila rarami. Pahirapan natin sila ng husto. Sino pala si Joseph? Dahil, anong dahilan bakit yung hari sa panahon ni Joseph kumilala kay Joseph? Not because of Joseph, his own personal power, wisdom, hindi. Ang nakita ng hari because the Spirit of God is upon this man. So it was God who made Joseph para magkaroon sila ng blessing ng Diyos. Yung hari na hindi na nakakilala kay Joseph, wala na siyang recognition sa Spirit of God. Kaya pag mawala yung Spirit of God sa buhay natin, hindi tayo kilalanin ng masamang spirito. Aalapinin talaga tayo. Isubsob talaga tayo sa bondage of sin. At not unless we will cry to God, hindi tayo mapalaya. Kaya that was the reason why. O anong reason ni Satanas? Bakit niya tinempt yung tao na unang ginawa ng Diyos? Sabi ni Taning, wala namang ibang nilalang ang Diyos dito sa lupa na tinaguri ang children of God na lumalang din sa akin. At alam ko naman, they are heirs of the kingdom of God where I came from. Kaya ayoko na sila ang papalit sa aking lugar at ako naman ibagsak sa Diyos doon sa kapahamakan para tablan na lang. Kung ganun man lang, manablan na lang ko, itulak ko na lang sila sa pagkakasala para pare-pareho na kami maimpyerno. Ayaw magpalamang. Ganon din ang spirit of Egypt, ayaw magpalamang. Kaya yung kanyang intention, pahirapan at parusahan ng husto yung mga Israelites. But because they cried for the reason of the bondage, God sent Moses. Praise the Lord. So ganun din sa buhay natin. Kailan ba tayo umiyak because of the bondage? When we heard the word of God. When we realize we are in the bondage of sin. When we realize we are bound to death in the second death. Ngayon, nandito na tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag ka nang humiwalay dyan sa freedom, liberty na binigay ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, may pagsubok sa mga Israelites. After God sent Moses and bring them
to cross the wilderness, bound to the land of promise, mitukso ang dyablo sa buhay nila. There are some na gustong magbalik sa Egypt. There are some na gustong hinahanap na nila ang Egypt. And that is the same danger meron tayo. Kung ano yung kinabubuhay natin sa spiritual Egypt, sa ating mga kasalanan at kalikuan, kasamaan, pleasures of the world, pag tayo ay napalaya na at we are waiting for the coming of Jesus, magbantay tayo, mag-ingat tayo, tutuksoin tayo ng dyablo para balikan yung Egypt. Nangyari yan dito. That is the danger. Basahin natin. Number 11, 4 hanggang 8. Praise the Lord. And the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic, and now our soul is dried away. There is nothing at all beside the manna before our eyes. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it. And the taste of it was the taste of fresh oil. Yan. That is, the people of Israel are planning to recall and to ask. Yun ang hinihingi na nila. Kasi ang nangyari sa kanila sa wilderness, supplied sila ng manna. Now, what is manna as it is being described here? What taste of manna? Sa last verse, sa verse 8, sa last words dito na praise, and the taste of it was as the taste of fresh oil. Alam mo yung fresh oil? Pag inamoy mo yan, almost walang smell. Pag ginanon mo yan, almost tasteless. Now, sa buhay natin, manna is the Word of God. Kung mamuhay ka according to the Word of God, yung buhay mo parang tasteless comparing sa mga nabubuhay sa spiritual Egypt, puno ng lamas. Bakit? Nandyan lahat. Ang mga bagay na nagpapaligaya sa laman. Samantalang itong manna, this is more on the spiritual benefits. Praise the Lord. Kaya ang Bible nagsabi, pag mag-suffer ka sa flesh, hindi mo siya i-fulfill ang lahat na nasa Egypt na mga lamas sa buhay at kontento ka sa manna, sinabi doon, you will reign with Christ. Makapasok ka sa land of promise. Pero ayaw mong magtiis. Gusto mong i-fulfill ang lahat ng mga nasa Egypt na yan. Hindi ka makapasok sa langit. Papunta ka doon sa impyerno. Kaya dahil minsan napalaya ka na, bumalik ka doon sa entanglement sa Egypt. Now, what are these present time na mga lamas sa buhay na in-enjoy nila doon sa Egypt? Bigyan natin ng spiritual, equivalent. Kung ano yan sa atin ngayon. Basahin natin ang mga nag-iintanggel sa kamay ng dyablo pag ginagawa natin itong mga lamas sa buhay. Basa. Galatians 5:19 hanggang 21. Praise the Lord. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, that as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan. Pag gawin mo ito, you are
you are prisoner of Satan and you are bound to death, eternal death. Hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, doon ka sa eternal death. Ang sinabi dito, whosoever do such things shall not inherit the kingdom of God. So you are bound to death. Now, ano yun? Adultery. Ano yung adultery? You are breaking your marriage vow. Hindi ka tapat sa pinanumpaan mo sa pag-asawa mo. Adultery. You are not contented with your own wife or with your own husband, and you break your covenant in the eyes of God. Adultery. Yan ang kasalanan dyan. Fornication, hindi ka makahintay sa kasal. Gusto mo kaagad cash advance. O kaya ayaw mo magpakasal dahil ayaw ka magpatali. Gusto mo multiple partner. Tikim doon, tikim dito, tikim doon, tikim. Wala ka ng para ka ng aso. Diyan sa lansangan, pag makakita ng opportunity, gagawa siya ng, alam nyo na yun. Yan, fornication. Hindi magsubay sa marriage. Stick to one. Gusto multiple. Hindi magpatali, hindi magpakasal, kaya marami pang plano, iwanan ng isa, punta na naman sa isa. That is the sin of fornication. Ang sarap kaya niyan sa laman. Lamas yan eh. Adultery, ang sarap kaya yan sa laman. Pero, prisoner ka ni Satanas. Pero you are bound to die in the second death. Kung hindi ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tama na interpretasyon sa ating latter end. Alam mo kasi, ang point dito ng Diyos, you must consider your latter end. Yung magiging katapusan ng buhay mo. Doon ka ba sa impyerno, magsuffer sa apoy na walang hanggan, o doon ka ba sa kaharian ng Diyos? Sinabi na dito sa salita ng Diyos, kung ano yung mga gawa, papunta sa impyerno. Ano yung mga gawa na hindi ka makapasok sa langit, babarahin ka doon. Kasi unang-una, you are prisoner of Satan. Lahat ng mga prisoner ni Satanas na hindi umiyak for liberty, for freedom sa buhay na Diyos, manatili kang prisoner, hindi ka papakawalan ng dyablo, and you are bound to die in the second death. Ano naman yung mga gawa? Ito na. Uncleanness. Karumihan. Ibig sabihin karumihan, hindi malinis yung iyong pagkatao. Pag sinabing hindi malinis ang iyong pagkatao, may mga gawa ka na engage sa mga karumihan, kasamaan. Lasciviousness. Yung patumpik-tumpik na sikreto na gawa ng lust of the flesh. Idolatry, pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. You are not worshiping your Creator, the true God, but you are worshiping created by man's hand. Baliktad. Imbis sambahin mo yung naglalang sa iyo, sinasamba mo yung nilalang ng tao. That is detestable, abomination, and worthy of wrath yan sa harapan ng Diyos. Witchcraft, these are the powerful individuals nga gitugahan sa masamang espiritu for the use to make people confused to whom they will believe. Confusion ito ni Satanas, nag-o-offer ng healing, nag-o-offer kunwari ng solusyon ng problema, nag-o-offer kunwari para sa future mo, but they are not the real one. This is the so-called counterfeit of God. Counterfeit yan ng Diyos. Pag pumasok ka dyan, kawawa ka. Hatred, unforgiving heart. Hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa. Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. These are all. Ito yung mga gawi ng mga tao na hindi gustong malamangan
And these are the people who are willing to commit murder for some advantage sa sanglibotang ito, like politics. Pinapatay nila yung mga leading candidates na kalaban nila. Agawan ng kapangyarihan, awayan, lahat-lahat na. Heresies, agawan ng properties. Kita nyo yung pagpunta ko ng Matina, may kapitbahay ako dyan, di ko lang sabihin ang pangalan. Kaibigan ko dyan, nagpapansinan kami niyan. Nabalitaan ko na lang. Una, na-missing yung papa niya. Ikalawa, namatay yung mama niya. Ikatlo, namatay yung kapatid niya. May nagsumbong, yung palang kapitbahay ko dyan, ang merong responsible, kulong. Kasi may ebidensya na siya ang pumatay sa tatlo na yun. For what? Property. Gusto niya suluhin ang property na ma-heir o na magiging inheritance. Dalawa lang sila magkakapatid, ginanon niya para suluhin niya. Ay ano ngayong nasolo niya? Rihas. O see? Envyings. Inggit. Dahil sa inggit, hindi mo matake ang progress, development, prosperity ng kapwa mo. Kaya gusto mo siyang hilahin pababa at ikaw ang magpataas. Siraan mo ng puri, gawan mo ng invento na istorya para mga tao, wala ng taong magsuporta, wala ng taong maniwala. Ganun ngayon ang sanglibutang ito. Murders, pagpatay ng tao, both physical and spiritual. Pag tinukso mo yung tao, magkasala, pinatay mo yung kaluluwa niya. Pag binaril mo yung tao, yun pinatay mo rin. Drunkenness, paglalasing, yung dating gawa natin. Ginagawa nating tubig lang. Normal lang ba? Pangkaraniwan lang natin yung paglalasing. Rebellings, wild parties. Yan yung buhay natin noon. Sub-sub tayo dyan sa wild parties na yan. Hindi pwede pag may party, walang lasingan, walang sigarilyo, walang marijuana, walang kantahan, walang sayawan. Yan yung rebellings. Yan yung description ng Sodom and Gomorrah. And such like. Hindi na na-mention yung sugal, hindi na-mention yung lahat ng mga maliliit na bagay, pero belong pa rin siya sa work of the flesh. At sinabi dito, of the which I tell you before, I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. O, ibig sabihin yan, ito yung matatawag natin na imprisonment sa tao, sa kasalanan, na pag hindi ka napalaya dyan, papunta ka doon sa impyerno. Eh ano pala yung gawa, pastor, na parang mana na ating i-partake habang buhay pa tayo sa mundo para matanggap tayo sa land of promise o sa kaharian ng Diyos. Basa, ano yung mana? Basa. Galatians 5:22 hanggang 23. Praise the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yan. So careful tayo nito. Kasi si Satanas, mahilig yan mag-counterfeit. Kunwari, love ang ituturo sa iyo, pero loving iniquity. Pero dito, ang love of God, divine love, love that which is good, and hate that which is evil. First, divine love. Joy. Joy in the Spirit, not joy in the world. Peace. Peace that passeth all understanding. Kailan ba ang tao magkaroon ng peace pag wala kang ginawang masama? Long-suffering, mahabang pagtitiis. Hindi ka bumibigay. Lord, kailan ka babalik? Kailan mo ako kunin? Nagtitiis na ako sa laman. Hindi na ako sumasalamuha dyan sa kasarapan sa laman. Matagal pa ba, Lord? Huwag ka na magtanong. Ang objective natin, I have to suffer till the end of my life. Long-suffering. Praise the Lord. Willing kang mag-suffer ng mahaba. Huwag kang mag-apura. Huwag kang mag-question sa Diyos. Gentleness. This is not self-centered attitude.
You are not looking for your own benefit, comfort, but gentleness you are giving to others. This is not self-centered. You are sacrificing something for the others. Goodness, that goodness without mixture of evil. Goodness lang, wala na yung evil. Yung tree of good and knowledge of good and evil, huwag mong sabayin yan. Goodness lang, pure goodness lang. Gawin mo yan, gawin natin yan. Faith, yes, hindi natin nakikita ang Diyos, pero gumagalaw tayo ayon sa Kanyang utos, ayon sa Kanyang gusto na kinaliligaya niya sa atin. Because we have the faith in God. Meekness, kapakumbabaan. Kung may mga pagsubok sa buhay, may mga persecution, marunong kang magtiis. Parang katulad talaga ni Lord Jesus. Gayahin natin siya. Meekness. Ano mang mga charges sa iyo na mga false charges, marunong kang magtahimik lang. Hindi lahat ng tumatahimik, guilty. Hindi po. Si Jesus, tumahimik lang siya nung gipresent na siya doon sa mga tao. Hindi ibig sabihin, guilty siya, tumahimik siya. But he is so wise. Because he knows, after he died, he will rise again. Praise the Lord. Ganon din tayo. Ano mang mangyari sa buhay natin dito, tumahimik tayo sa mga false accusations, false charges hanggang ikanamatay mo. Kahit ang isip ng tao naka-inbid sa kanilang isip na guilty ka, pero may resurrection. Pagbalik ni Jesus Christ, pag hindi ka talaga guilty sa harapan ng Diyos, sa harapan lang ng mga tao, pag ma-resurrect ka, diyan makikita ang iyong pagtatagumpay. Temperance, pagpigil sa sarili. Self-control. Ibig sabihin yan, ipitin natin yung flesh natin, huwag nating padaigin sa ating emosyon. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Walk in the Spirit, not after the flesh. Praise the Lord. Kaya maraming mga road rage na magpatayan dahil sa emosyon na natatouch yung ego. Tingin nila sa sarili nila richer than them, than others. Tingin nila sa sarili nila they are better than others. So pag nalalamangan sila, hindi nila kayang iswalo na maapakan sila ng karapatan nila. Kaya nakikipatayan sila. Walang temperance. Against such there is no law. Wala nang batas laban dyan na maghadlang sa iyo sa kaharian ng Diyos. Yun such like, hindi na mention lahat, di ba? Meron dito. Basa, ano pa yun? 1 Corinthians 6:9 and 10. Praise the Lord. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Yeah. Be not deceived of other persons who maybe convince you to commit such sins. Mga tao ito ang na-mention dito. Huwag kayong hindi nyo ba alam ang mga hindi tuwid, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpadaya sa mga fornicators. May mga fornicators na kumbinsihin ka, oy, okay lang makipag-fornicate, no problem. Sama tayo. Huwag kang magpa-deceive sa kanila. Huwag kang magpa-convince sa kanila. Nor idolaters, ay, yung aming mga idols, ano ito? Kumikilos ito. Blessed ito. Worthy ito na ating luhuran at prehan. Huwag kang magpa-deceive. Adulterers, oy, masarap pala magkirida. Basta hindi lang mabisto sa asawa mo. Okay lang yung kabit, basta walang sabit. Mga adulterers, huwag kang magpa-deceive sa kanila kahit ano pang sabihin nila. Effeminate. Anong effeminate? Lalaki na nag-aanyong babae. Sabihin nila, oy, di ba sinabi dyan, follow your heart. Ginawa nga ako ng Diyos na lalaki, pero yung puso ko babae. Hala,
magladlad na tayo, huwag kang maniwala sa kanila. Mga effeminate, nor abusers of themselves with mankind. This is vice versa. Pag sinabing mankind and womankind, woman with woman, burn with lust. Man with man, burn with lust. Ito na nga yung mundong ito. Dami mo nang masagupa dyan sa daan. Kala mo, ang gaganda ng mga babae. Pag natitikan mo sila, ang lalaki ng mga ito, ubol-ubol. Lalaki pala. Halos, mas malaki pa ang kanilang boobs kaysa totoong mga babae. Yung pala, puro injection, puro mga silicone ang pinasak para magmumuka silang sexy at attractive sa mga lalaki. Pero yung pala, mga bakla. Ganon din ang mga babae, nagpapagupit ng panglalaki, tapos yung boobs nila, hindi makita yung nipple kasi nilalagyan nila ng garter. At meron ng mabibili ngayon sa mga Shopee o Lazada na pag sinuot ng babae, akala mo ang dating parang muscle ng dibdib ng lalaki. At kung sila lumakad, magpantalon, magdamit, lalaki astig talaga. Pero pag magsalita, ang liit ng tinig, babae pa rin. Oh, di ba? Burn with lust. Babae, na-attract sa babae. Lalaki, na-attract sa babae. O, lalaki, na-attract sa lalaki. Yung lalaki, na-attract doon sa bakla. Yung may mga babae, hindi magpatol sa totoong lalaki. Mga patol doon sa tumboy. Sumasama. Yan ang kasamaan ngayon sa sanglibutang ito. Kasama yan lahat sa matatawag nating prisoner of Satan, and they are bound to die. Nor thieves, magnanakaw. Magnanakaw ng tithes. Isa yan. Malalim na yan. Para yan, pati pala mga worshiper, pwedeng magnanakaw. Yes, nasa Bible yan. Magnanakaw ng tithes. Hindi niyo pwede na, anuhin mo yan, eliminate mo yan. Hindi pwede. You must not rob. Give it. Because that is not ours. That is belong to someone whom we serve. O, magnakaw ka ng ibang ari-arian ng tao. Covetous. Kahangulan. Hindi ka marunong tumingin sa kapwa mo. Meron kang kakayahan tumulong, hindi ka marunong tumulong. Drunkards, yun na, paglalasing. Revilers, yung mga palaway. Extortioners, sumasamantala sa mga tao, pinipirahan, shall inherit the kingdom of God. Hindi ito makapasok sa langit, ha? Nor, nakalagay ito, nor thieves. At lahat na yan, hindi yan makapasok sa langit. So, therefore, let us be very careful. Pag pinalaya ka na ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang delikado niyan, ito, basa. James 1:15. Praise the Lord. Then, when lust has conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Yan. Ano ibig sabihin when lust hath conceived? Ang masamang pita, pag yan ay nabuntis. Pag sinabing nabuntis, merong activity na nangyari. Merong engagement na nangyari. Nabuntis eh. Hindi ka pwede mabuntis na wala kang ginawa na lust. Pag yan ay nanganak, dahil na-commit mo na, manganak yan ng kasalanan. It will result sin. When it is finished, hindi mo yan napahinto at hindi mo yan hiningian ng kapatawaran, hindi ka nagbagong buhay, yan na, maghahatid na yan ng kamatayan doon sa second death. Yan ang pinakamasaklap sa lahat. So para sa mga napalaya na sa katotohanan ng Diyos, ito ang last advice sa bawat isa. Last verses, basa John 8:31 hanggang 32. Praise the Lord. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth,
and the truth shall make you free. Praise Yes, the Lord. what is disciples? Pag magpatuloy ka sa salita ng Diyos, you are follower of Jesus. Who is Jesus? The light. Whosoever follow Jesus, you are not walking in darkness, but you have the light of life. Who is Jesus? The way going to heaven. If you follow Jesus, you will go to heaven. So, if ye continue in my word, then, sinabi dito, ye are my disciples indeed. You are indeed follower of Jesus. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang gagawin natin, para hindi na tayo mabalik dyan sa bondage of sin, in the hand of Satan, which is bound to death, to the second death, patuloy tayo sa salita ng Diyos. Hanggang sa kawakasan ng ating buhay. Patuloy tayong susunod. Hindi lang makinig, hindi lang magbasa. Patuloy yung pag-apply natin sa salita ng Diyos. Yan ang pinaka-safest na ikaw ay mabigyan ng kalayaan. Amen? Praise the Lord. Kaya if the eyes of God from heaven looking down to the earth, wala siyang ibang pinaka-concern, tao na mapalaya, being prisoners of Satan. At pag napalaya ka na, patuloy kayo sa aking salita hanggang sa wakasan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.